Hi guys! Eto nga at panorte kami dahil babalikan namin ang Aqua Planet. Talaga naman kasi nag-enjoy kami nung nakaraang taon at December din nung huli kaming magpunta. At ngayon nga, mas marami kami para mas masaya. 8:30 AM kami nakarating dahil maaga kaming umalis ng bahay. Unang-una nga kaming dumating dito at dahil 10 AM pa ang bukas ng water theme park ay nag-almusal na nga muna kami dito ng baon naming sandwich at spaghetti. Mabuting at may mga lamesa sa labas kung saan kami pwedeng mag-intay at kumain para mamaya sabak na agad sa attractions. Siya nga pala guys, ito yung Mirage Hotel na inaantay ko sanang magawa. Kaso mukhang nagka-problema sa ownership or sa construction kaya hindi pa rin siya natapos hanggang ngayon. Sayang nga eh. Siguradong sana maraming mag-guest dito na magbubook dahil katapat lang siya ng Aqua Planet. So, habang waiting ay nag-picture-picture muna nga kami. At ilang minutes pa nga bago mag-open ang Aqua Planet ay pumila na kami. Nag-book nga pala kami sa KK Day sa halagang 1,475 pesos per head at may kasama na itong meal. May link sa FB page nila para makapag-book. Pwede din walang food na kasama sa halagang 1,100 depende sa offer ng KK Day ha. So binigyan na nga ako ng food coupon at 14 pieces na wrist tag para sa entrance. Si Marlo naman ay pumila sa locker rental at kumuha ng 4 na locker na tag 450 pesos each. Hi guys! Welcome to Aqua Planet. Once again, we're back here after a year. So join us for the fun-filled excitement and a day of adventure here in Aqua Planet in Mabalacat, Pampanga. So, nandito kami nakapila kasi sine-check pa yung mga bags. Bawal yung mga food and drinks. Makikita mo naman, nakalagay naman dito kung ano yung mga not allowed. So, andito kami ngayon, nag-iintay na makapasok. So, nakita nyo first in line kami dahil sobrang aga namin. Yun yung maganda pag maaga kayo. Sobrang haba na ng pila kung makikita ninyo. So, yun. At finally, nakapasok na kami. Wala naman palang problema kahit di ka first in line kasi sa laki nitong theme park ay kasyang-kasya kayong lahat ng mga guests. Isa pa ay hindi nga ganun kadami ngayon ng tao kahit holiday season. So, ipinasok na muna namin sa locker yung mga gamit namin at nagdala lang ako ng credit card na pwedeng gamitin sa mga purchase transaction sa loob. Cashless sila dito kaya need nyo ng load ng any cash amount yung inyong wrist tag. Refundable naman kung hindi mo nagamit or kung may sukli at balance ka pa. At dumaan din nga pala kami dito sa kanilang shop para bumili pa ng isang waterproof plastic case at souvenir. So, dala na din namin ang mga CP namin kasi nga ay meron kaming waterproof case na nakakwinta sa amin. Malaking bagay talaga na meron kang ganon kasi kahit nakalubog ka sa tubig, hindi talaga nababasa yung phone. Yung ibang walang waterproof case pouch ay nilagay namin sa waterproof dry bag na gaya nito. By the way, kami ay meron ng waterproof case na binili namin sa Shopee kasi kung dito kayo bibili ay mas mahal. So I suggest na bumili na lang kayo outside. At dito nga namin pinili na magstay malapit sa wave pool kasi dito ang favorite spot namin. Una, maganda ang view at malapit din sa mga shower rooms and toilets at sa mga food stores. Free lang pala ito, walang bayad. Bibili sana kami ng tubig dito. Kaso, 1 hour pa pala bago mag-open. Kaya, yun, balik na lang kami. And finally, nakabili na rin ng tubig. Nakakauhaw din kasi talaga. Kaya hindi ka pwedeng hindi magpa-load ng wrist tag kasi talaga mauuhaw ka dito. At hindi mo bumili ng tubig. So, dito nga kami sana sa unang attraction na to. Kaso sabi ni Manong, balik kami after 1 hour kasi wala pa daw yung nag-ooperate. So, pinuntahan muna namin yung Tornado. Hindi ako sumakay dyan kasi alam nyo naman, takot-takot talaga sa height. Ang eksena pa naman dito ay para kang tatangayin ng tornado up close to 45-degree drop at para kang nahuhulog sa malaking embudo talaga. O, di ba nakakaloka?
At ito na nga, binili ka na namin tong para sa amin ay yung pinaka-extreme na attraction. This is the 100-meter free fall. Makalaglag puso nga daw talaga. Ilalaglag ka lang naman ito into 360-degree loop once mag-open yung flap na kinakatayuan mo. Kaya need i-check ang height and weight mo kung pasok ka dito para makasubok. Kasi pag kulang ay nahihinto ka sa gitna at need mo mag-exit ng wala sa oras. Isa sa pinakamasayang attraction ay itong flow rider kasi magmumukha kang tanga and at the same time good surfer kuno dahil may guide na nagtuturo sa ng iba't ibang poses sa harap mo sa pag-surf. I suggest unahin nyo to kasi minsan mahaba ang pila at tago 1 minute ata per session per head. Syempre, dahil hindi professional karamihan ang nagtatry dito ay tatalsik ka kagaya nito. Nakakangalay daw pero wala namang harm. At ito nga ang kanilang 37,673 square foot wave pool. Sobrang ganda at lawak. Dito nga lang ako nakakita ng mga sumasayaw ng mga tao, nakatambay man or nagsiswimming sa pool dahil kapag nakikita nila yung mga sarili nila sa big screen ay napapaindak talaga sila kasi nakakagana naman din talaga yung mga tugtog habang yung iba ay nag-chill naman. At tuwang-tuwa nga kami dahil may chance na i-focus sa amin yung camera at dahil dyan kitang-kita kami sa 600-inch LED screen. At lalo pang ang ginanahaw magsasayaw itong mga kabataang kasama namin. Meron nga din pala tong total of 38 slides and attractions at ito na ngayon ang pinakabagot modern water park sa buong Pinas. 100 square meters ang lawak, pwedeng mag-accommodate ng 5,000 tourists. Filipino-Taiwanese ang korporasyong nagmamayari nito. Sa laki nga pala nito, marami ring nakakailat na toilet and shower rooms. Nakadistribute din ng mga food court and stalls dito. At shoutout nga pala sa aming videographer at photographer na si JJ. Hinangin nga pala dito yung umbrella ng tables namin dito. Kaya pinupulot namin yung mga nahulog na nakapatong sa table ng mga gamit. Kaya tinanggal na lang namin yung umbrella. Total, hindi na ganun kainit. So guys, itong mga tables with umbrella na yan, free of use yan. Kasama na yan sa binayaran. Ito namang mga kabana na ito na may bubong, nasa 6,000 yan. Good for 15 packs. May electric fan at may safe box yan sa ilalim ng upuan kung makikita nyo. Perfect yan sa may mga kasamang seniors or mga babies at mga toddlers. Pero may mas mahal pa dyan, nasa 7,000 to 8,000 ata yung air-conditioned cabana. Kasi meron dong outlet para sa mga gustong mag-charge ng mga gadgets. And of course, pwede mong ilock yung unit kung walang tatao. Hindi ko lang sure yung exact amount. Depende kasi minsan may promo sila. So pwede nyo i-check sa kanilang FB page. O at eto na nga't lumublob na ang lola nyo dito sa kanilang Wave River. May total distance of 1,351 feet ito. Medyo maginaw kung nakapatong ka lang dito sa floater kaya pwede naman lumublob dito habang literal nagpapatangay ka sa agos ng buhay. Chos. Ang maganda rin dito ay nagwe-wave din siya para maitulak ka forward at may pamist pa nga ito at paulan sa ilang areas na dadaanan. At tinuloy-tuloy ko na nga ang pag-enjoy ko hanggang dito sa wave pool. Napaka world class talaga ng dating neto. Meron nga pala siyang interval ng 15 minutes bago uli paganahin uli yung wave pool para may pahinga naman. At eto naman yung favorite attraction ko sa lahat, yung Boogie Bay. Para kasi akong naglalaro dito at nagka-cardio at the same time. 3 meters yung lalim nito pero syempre sa mababaw lang ako. Gamit kasi ang waveboard ay kailangan mo labanan yung malalaking wave para makarating ka dun sa pinakamalalim dun sa harap. Need mo din ang matinding body control dito. At talaga nakakahingal talaga after pero enjoy naman. At di ko na nga napakita lahat ng attractions kasi nagkanya-kanya na rin kami sa paglibot dito. At kadamihan nga dun ay hindi ko naman in-experience kasi shock at a catch. And that's it guys for our Aquaplanet 2023 cover. Thanks for watching. Bye!